Oh, grabe. Hindi na uubusan ng bala mga kababayan itong 18 Marines na mga ex-militaries. Dahil alam nyo, di ba, pinatawag sila ng NBI mga kababayan. Sa halip na ipasabi na yung mga kawatan ng mga inakusahan mga kababayan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang tinitira ngayon ng NBI mga kababayan ay eto pang nagsumbong sa kurakutan. Lord, pero subalit na tapat, wag ka dahil nag-backlash mga kababayan. Etong ginawa nila. Etong ginawa ng gobyerno mga kababayan bangag. Dahil hindi lang pala 18 mga kababayan ang may alam dito sa mga tauhan ni Zaldico, kundi lampas 100. Oh, lampas 100 mga ex-military mga kababayan na posible na rin lumabas at lumantad bilang suporta sa 18 ng nauna. Hala kayo. Tapos sinabi ni Boying Rimulya mga kababayan, stabilization lang yan. Para magkaroon daw ng tipping point para magkudita mga kababayan. Lord. Sige, tingnan natin. Ang importante dito mga kababayan, ang katotohanan. Dahil hindi lang pala 18, kundi 100 plus na ang posibleng titistigo mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Yeah, actually, yung 18 Marines plus all the others, but some of those we subpoenaed that I signed No? yesterday. Ito ang NBI, si Matibag, ito mga kababayan, no? Bagong appointee ni Bangag mga kababayan. Na ang sabi ni Harry Roque, eto na ang reward sa kanya sa panggigipit mga kababayan kay Attorney Roque. Ang 18 Marines ang pinasabpi na, Diyos ko Lord. Nung nalaman nilang papatawag, because what we did is to connect with them, voluntary. Hoy, common sense na lang NBI, matibag. Di ba kayo na rin ang nagsabi na dati mga kababayan na si Zaldico talaga ang center ng kurakutan? Sinabi nyo yan ha. Sinabi din nila dati mga kababayan na gumamit ng mga marino, mga ex-military si Zaldico bilang driver bodyguard. Sila nagsabi niyan dati mga kababayan ha, nung idinidiin pa nila si Zaldico mga kababayan. Ngayon, humarap na mga kababayan. Andito na kami. Titistigo na kami. Imbestigahan namin kayo. Nagsisinungaling kayo. Ungas. Sa halip na tingnan nila yung affidavit mga kababayan at suriin na isa-isa yung napangalanan. Really na pupunta na before Wednesday to issue their statement to shed light on the matter. Kasi may mga reports na rin Naku. Tingnan nyo mga kababayan. Mayroon pa siya mga light on the matter. tingnan nyo ha. Ngumingiwi din masyado. Ngumingiwi din mga kababayan, no? Bakit itong mga ni Bangag na nagtitwitching ang mga mukha mga kababayan? May mga reports na rin sa amin. Ito palang 18 Marines. Apparently, parang next week. They're trying to schedule another press con. May bago pang isasama na Marines because Dapat lang. Manda kayo. Kulang pa rin sa inyo yan. Tapos yung inyong pinagkablisihan ngayon mga kababayan, si Madriaga. there were reports na mas marami pa pala yung nausap dyan Mas marami pa. Nausap Oh. Mga 100 daw yun. Mga 100! Kabahan na kayo mga bangag. Kabahan na kayo. Yan tungkol yung tinatanong tungkol dun sa kung political. May reports kasi sa amin nagtutugma na yan yung unang lalabas. Tapos Sinubaybayan nila mga kababayan, ang paglabas ng mga testigo. Bakit hindi nyo tulungan, mga ungas? Nagbubulgar yan sa kuratan sa bayan, tapos ngayon para pang tinuturing nilang suspect. Nagtutugma ng ating intel na maglalabas yan sila ng mga pasabog. Bakit? Ang mga punyeta nagpapahalata lang mga kababayan na pinoprotektahan nila ang kanilang mga sarili. Palibasa mga kababayan, ang sangkot doon sa maleta, amo nito ang nag-appoint nitong si Matibag mga kababayan ayon doon sa Marines mismo. Baliktad na ngayon ang gobyerno na ang sindikato. Eventually, may mga retired generals na lalabas. You and I know, Baliktad ka. lumalabas na ang retired general. Lumalabas na ng retired generals. Tingnan yung itsura mga kababayan, Parang natawa lang siya sa mga retired generals. Ayan na sila. Naglalabas na sila ng mga, parang ginagawa nito mga kababayan. Minaliit niya. Naalingas-gas lang daw yan sa politika. Kahapon, di ba? So, we'll follow. Punyeta ka, Matibag. Kaya siguro si ombudsman nakakapagsalita na. Grabe, no? Kayo, panagutin kayo ha. Pagdating ng panahon, hindi nyo ginampanan inyong tungkulin. They're looking for a tipping point or what. Kami naman, on our end, it's Gusto daw mag-trigger mga kababayan ng tipping point. our duty to be very, very fair about this.
We're just following the lead. We will validate all the reports sa amin. And those are the... Alam nyo kung bakit nagsisilabasan yung suporta sa kanila? Dahil binubuli ninyo eh. Mas halip na protektahan na itong mga witness, mga kababayan, ito pa ang kakasuhan. reports. I want to be very Kaanimalan. transparent kasi later on the public Transparent pa daw. Transparent daw siya. different set of views eh. Depende kung kanino nakakampi. So, I want to be very transparent. Hoy, in the first place, ang kakampi niyang si Zaldico at mga 18 Maris, si Bangag dati, bumaliktad. Never yang naging kakampi ni VP Sara Duterte, mga animal. Ngayong nilaglag na sila ni Zaldico, kakampi na ni Sara Duterte, yung pinapalabas mo. Udas. At initially, while we were starting, there are already reports na mas marami pa dun sa 18 na yan. Kabahan ka na. May mga design na ano. And we Wow, may mga design. As if mga kababayan, ma-fabricated ito. Ikaw ang may design. develop that. But, let me caution you, Bangag if na bangag the ang claim design. of the 18 points towards the direction ng mga binanggit nilang tao, Namely, Marcos, Sandro Marcos, Lisa Marcos, Tambaluslos, sina Tito Soto, Erwin Tulfo, lahat mga kababayan, sila dilema. Bakit yan ang hindi nyo imbestigahan? Imbestigahan nyo. Patawag nyo yung, hindi nga ikaw. Dapat mga kababayan, si Boying dapat dito, no? Hiningi niya mga kababayan dapat ang isa-isa na mga instances mga kababayan. Pero si Boying parang diniscourage siya agad niya Politika lang daw, visit. we will not hesitate to go after them also. At tatawagin din sila to explain, to look at the motivation. I understand some of them filed cases already. Trillanes. So, it doesn't remove naman sa amin yung mandate namin to investigate even if there are cases filed because we will complement kung ano yung mga nakafile na yun. Tapos, mag-aaksaya lang kayo ng panahon, diretso, tapos after nyan, i-forward pa rin sa ombudsman. Bakit hindi ang ombudsman na diretso mga kababayan na magtrabaho? In the event, sir, na hindi po sila pumunta sa Wednesday. Well, we are deputized by ombudsman and the ombudsman has a contempt power. Then we will... Wala, ipapakontempt pa! Ayan mga kababayan, ipapakontempt, tapos ikukulong nila doon, tapos kagaya kay Gutesa, pagigipit mga kababayan, parang kukulong mo ng mas malala pa sa sentensya sa korte mga kababayan dahil ang korte mayroong fixed na araw o taon na ikukulong ka. Pero itong contempt ng mga ganitong klase mga kababayan, kagaya ng Kongreso, unlimited, kagaya ni Colonel Geraldo. We will report it to the ombudsman, probably through the ombudsman. Bakit hindi nyo na lang idiretso sa ombudsman? Dahil ombudsman matter yan mga kababayan, dahil ang napapangalanan puro taong gobyerno. Ma-exercise yung mga ganun powers nila. 100. Marines or from the military. Basta may mga We will know. alam. We will know as we unfold and this will be a very busy few weeks coming ahead of me kasi maraming tatawaging tao. Kaya nga kanina, sabi ko nung I was asked sa isang radio station through text, sabi ko, I hope they attend yung subpoena namin kasi sabi naman nila they're willing to face the investigation. And I heard former Congressman Mike Defensor na karangalan niya na mapasama sa kaso. So, now is the opportunity to explain. NBI will listen to them and accommodate them. Sir, kapag napatunayan yung kaso, Hindi na yung malakas. Kung malaman na nagsisinungaling sila, then whatever the investigation of NBI will form part of the evidence that can... Bakit kayo ang magkakaso? Di ba sana yung mga nabanggit mga kababayan? Bakit NBI ang magkakaso? Paano pa... naloko na to mga kababayan. NBI pa ngayon ang manggigipit sa mga witness. be submitted to the court of law na kung saan sila nagreklamo. And of course, we will... Hayaan mo, magkaso sinabangag sa kanila si Romualdez. O bakit walang statement si Romualdez? not also hesitate to recommend the charges necessary. Just the same, again, I will say, yung binabanggit ng mga personality yung dinilibiran daw ng pera, kung meron ding Ikaw, ebidensya meron na ba? tuturo Sa'yo, meron? Nagtatanong lang kami. na may katotohanan yun. Si Rocky na nagsabi na rewardan ka daw ng posisyon dahil ginamit ka ng mga bangag sa panggigipit sa kanya. Kasuhan din namin. We will recommend cases also against them. So apart from the Marines, sir, are you going to subpoena? Meron na. Kasama, yung notary, sinapina namin yan. Ayan na naman, notaryo na naman mga kababayan. Ano na naman yan, Ay, nako. Diyan na naman sila sa notaryo mga kababayan, papaikot ng mga Si Diablo. former Congressman Mike Defensor, we subpoenaed him also, Attorney Balicod. Then yung others na nakapagbigay nga ng lead at mga pinapahagingan doon sa hinanap namin. Doon sa mga interview nila, may mga pinapahagingan tao. Fortunately, nahanap namin. And nung tinatanong na namin,
Saya sasabihin na ka namin ha, don't be surprised. Nag-volunteer na. But we just the same we sent a subpoena to make it official. Hindi ko ma-sure yung number pero parang yung pinirmahan ko kahapon mga 20 plus more or less 20. 20 plus ang pinapasampi na daw. Kasama si Bangag. More or less 20 to 30 siguro. Pati yung ICC. Kasi 18 na kaagad tapos balikod, the notary, then Mike Defensor. So, Yung 30 kasama. Yan mga kababayan, dinamay-damay pa nila yung nagnotaryo, whereas ang nagnotary mga kababayan, kumukuha lang naman yan ng tumatanggap lang yan ng sworn statement affidavit mga kababayan. Gigipitin na naman nila para next time kung mayroong affidavit, wala nang gusto magnotary. mga ganun na kasama na yan. No? But that's the first batch. First We cannot batch. accommodate everybody in one day, Buti na lang nga yung ibang person of interest, they volunteered themselves na Wow, person of interest na ngayon. they will give statements. As if naman itong mga Marines, mga kababayan, suspect. Pinatawag na ng NBI ito na, ang mga nagpakilalang Kaululan. dating Marines Kaululan. at bagmen umano ni resigned Congressman Saldico. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mula kahapon ay Matibag. naglabas na sila ng mga subpina. Bahagi yan sa background check at investigasyon ng ahensya sa mga alegasyon ng mga dati umanong sundalo. Ngayon, aligasyon na ang tinatawag mga kababayan. Dati, sinabi talaga nila na si Saldico ang kumukolekta ng pera gamit ang 18 Marines. Ngayong nanguso sila mga kababayan, ininguso sila. Aligasyon na lang. Expecting them to come here sa sa Wednesday. At narinig ko naman sa balita, si Attorney Balikod, sinasabi nila na willing nilang harapin kahit anong investigasyon. Oo. Kasama rin yata dating congressman, dating congressman Dapat i-live streaming yan ha. Defensor na Live streaming kung ano yan. yung magpapatawag, kahit sino magpatawag, handa silang umarap. Batay sa alegasyon ng mga umano'y bagman, nag-deliver daw sila ng mahigit 800 billion pesos sa mga opisyal ng gobyerno mula 2022 hanggang 2025. Ayaw maniwala ni Lacson. Dahil hindi daw kaya mag-deliver mga kababayan ng 10 maleta kada araw. Ay, naku Lacson. Mahirap daw pasinungalingan ang mga alegasyon ng mga umano'y ex-Marine ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo. May mga litrato, may mga video pa mga kababayan. May banat din siya kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson Tuta. at Ombudsman Boying Remulla. Yan, si Tuta kaungasan. Kumisan, maiirita ka Para kayong, True. kaya nga kayo nag-iimbestiga Di mag-imbestiga kayo. Wala kasi. Nagbulag-bulagan itong media mga kababayan sa rason. Bakit ganyan ang demeanor ng mga animal na yung mga dapat pag-imbestiga? Dahil may pinoprotektahan sila dahil nasasabit niya ang sarili nila, pati si Boying Remulla. Bakit walang outburst dito ang media? Nakatanggap rin siguro ng maleta. Huwag kayong magsalita. Tila naiirita na si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kina Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Ombudsman Boying Remulla. Nakakairita naman talaga itsura Kasunod ang ito lupin ng niya. pag-question ni Lacson kung logically at mathematically possible ang akusasyon ng Nakakatawa. 18 nagpakilalang Mathematics pa. ex-Marines na konektado raw kay Kailan ka Saldico. naging mas genius, Lacson? Yan na Did naman you- siya. did you see that? Hayang ka na naman. Ayan ka na Yan ang naman. problema kay Ping Siya nung hindi pa nga nag-iimbestiga, meron ka na kagad mga conclusion Meron na Pwede conclusion. yun. Impossible daw. Si Boying Remulla din. Lagi na lang nauuna yung conclusion regarding on a matter that will be subject to the investigation of their committees. Walang karapatan si si Ping Lacson mag-conclude mga kababayan dahil yung Blue Ribbon pala is composed of 20 members. Yung chairman, parang assigned lang yan mga kababayan na siyang mag-facilitate doon sa 20 members pero hindi yan ang magbibigay ng desisyon. Ito, inako na ni mga kababayan, ni Lacson, ang Blue Ribbon. Parang siya na lang ang nagdesisyon para sa lahat ng membro. Or with that particular office. Una nang naghain ng resolusyon si Senador Amy Marcos para imbestigahan ang mga alegasyon ng mga umano'y Anong nangyari? bagmaniko. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, duda si Panelo na may kahihinatnan ang Senate investigation.
Kagaya lang din yan ng ICI. Tingnan nyo ang ICI mga kababayan. May kinahinatnan ba na wala na? Dissolve na ba kababayan? Wala na no ICI no? Dead. If you will follow the style of the Senate, huwag mo nang imbestigahan. Walang mangyayari dyan. Tinatago nila yung mga dapat na imbitahan. Dapat kasi sipain na muna si Lacson mga kababayan bago mag Blue Ribbon. Sipain na rin si Soto. Diba? They have not invited the former speaker. They have not invited Saldico. Sinagot din ni Panelo ang akusasyong posibleng layo ng alleged Marines ang i-discredit ang International Criminal Court. Nangyari kasi ang press conference nila sa gitna ng confirmation of charges hearing ni Bakit sila nakikipagsabuatan kay Trillanes at kay Bangag? Kung mayroong nagdi-discredit sa kanilang integrity mga kababayan, sila na yun. Sila mismo sa kanilang sarili. FPRRD. Kahit naman lumabas yun after the hearing, ganun din naman ang consequence nun eh. Kasi kung totoo nga ang nangyari yun, talagang discredited sila. Para kay Panelo, mahirap pa sinungalingan ang mga pahayag ng alleged bagmen. Kompleto yung Kompleto. larawan ng mga Dokumento. investigador ng ICC, kompleto yung luggage, pati pera, pati mga addresses, pati mga pangalan eh. May litrato pa. Mahirap gumawa ng ganung istorya kung hindi totoo. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, hindi rin issue na ang ilan sa mga alleged Marine ay dishonorably discharged. Hindi naman anya ito ang punto ng kontrobersya. Muling binakakasuhan ng graft si Health Secretary Ted Herbosa sa Office of the Ombudsman. Kaugnayan na umano'y bid rigging sa procurement ng Mobile Primary Care Facilities o MPCF na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos. Isinampa ito ng grupong concerned DOH employees na dati na ring inakusahan si Herbosa ng mga irregularidad sa ahensya. Kasama sa respondents, sina Health Undersecretary Glenn Matthew Bagaw at dalawang aide ni Herbosa na sina Brigadier Romualdez Ayan Aquino at Puro Alan Tot- katiwalian mga kababayan under Marcos administration. Panawagan ng complainants, aksyonan ang reklamo at agad na suspindihin ang mga sangkot. Si Bangag, kailan nyo imbestigahan? In hot water pa rin si Quezon City Representative Bong Suntay. Yan yan mga kababayan, talagang big deal sa kanila. Sige, okay lang din. At least for a while mga kababayan, matigil lang sila sa sa kwentong kutsero na ni VP Sara. At least for now. Sige, dyan muna kayo kay Suntay. Umay na kami kay mga birada nyo kay VP Inday na walang katapusan. Dahil sa kanyang sexist remarks laban kay Ann Curtis. Sige, subukan nyo magsampa ng kaso. Immune ng isang mga kababayan. Pwede nilang magsampahan ng ethics. Ethics complaint. Gaya ng ginawa nila kay Barsaga. Pero isang kabobohan mga kababayan at kababawan. At pagmamalabis na naman. Natotoo naman yung sinabi ni Suntay mga kababayan na sitwasyon. Natural sa isang lalaki mga kababayan na mag-isip talaga ng ganyan. Wala nga siyang sinabi kung ano yung iniisip niya. Baka yung iniisip niya, gusto kong purihin si Ann Curtis. Ganyan lang. Isang grupo ng kababaihan ang nagsampa ng reklamo laban kay Suntay sa Office of the Ombudsman. Wala yung patutunguhan mga kababayan dahil immune ang isang kongresista sa kaso habang andyan ka sa ongoing ang session. Ito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Mula sa Philippine Children's Medical Center, nagmarcha patungong Office of the Ombudsman ang Diyos ko Lord, anong drama itong grabe talaga makadrama itong mga visit mga kababayan grupong World March of Women Pilipinas. Marcha pa. Mga bastos din kayo. Ito mga kababayan, ito mga amoy NFA na naman ito. Mga amoy bukbuking NFA. I see. Basta ganyan mga klaseng sigaw mga kababayan, amoy NFA na parang yung mga benting bigas ni Marcos. Sounds like NFA para hindi tayo ma-red tagging. Sigaw nila, panagutin si Quezon City 4th District panagutin Representative ninyo. Bong Suntay. Ito ay kaugnay sa hindi raw katanggap-tanggap na pahayag ni Suntay patungkol sa aktres na si Ann Curtis sa Kalay. VP Sara impeachment hearing sa Kamara.
Tapos isa ba mga kababayan, dilima, naki-entra rin. Umepal din. Na sila daw mga babae, mga kababayan. Hindi daw ginawa para pagnasahan. Diyos ko Lord, sino magnanasa sa'yo sa ba? Pagkatapos ng marcha, nagsampa Sino sila ng magnanasa kayo sa'yo, dilima? reklamo sa ombudsman laban sa kongresista. Ang mga kabilang sa estado ng mga opisyal ay mas mataas ang pananagutan dahil sila ang pangunahin Sige, magsampa ka na lang ng kaso. Tingnan natin kung uubra yan. May immunity, suntay. na nagdedepensa Ito lang, ethics case ang isampa nyo, mga sunga. at nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan. Uy, Diyos ko Lord. Totoo naman yung sinabi ni Suntay. Na talagang mapapaisip ka talaga ng kakaiba mga kababayan. O either way, wala kayong pake kung ano ang iniisip ng tao. Hanggat hindi yan niya ginagawa sa actual, wala kayong pake kung ano yan iniisip niya. Hanggat wala siyang nilalabag na physically mga kababayan na labag sa batas. Kailan pa naging illegal mga kababayan ang pag-iisip? Sabi nga ni Atty. Capasio mga kababayan, siya nga sa isip niya, gusto niya patayin daw mga kababayan itong mga buaya dyan sa Kongreso. Pero hindi siya pwede kasuhan dahil hindi naman niya ginagawa eh. Patong-patong ang paglabag daw ni Suntay sa batas dahil sa kanyang sexist remarks. Patong-patong, Kabilang na sige. rito ang paglabag sa Safe Spaces Act at Code of Conduct and Ethical Sige, Standards for sige. Public Officials and Employees. Mga syunga, wala kayong basic na kaalaman sa batas mga ungas. Ilang mga nagtatanggol kay Suntay. Sabi nila, ang actress dapat ang pinoprotektahan at Diyos ko Lord, salimpusa lang. Pero anyway, go ahead. At least na sila mga kababayan, naaliw sila dyan kay Suntay for a while. Salamat Suntay ha sa'yo muna ang bola sa intriga. hindi ang kongresista. Ginagaya ang kanyang poon, walang iba Poon! Ayan na, Duterte na naman. kundi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo, sino ang mga poon ninyo? Dilimaw, napakaputli mga kababayan, imakuladang saba. Ang walang bahid ng kamanyakan at kasalanan na si Saba Dilima. Yan ang kanilang poon. Na sa loob ng 10 taon ay amin pang binubuhat bilang kami po ay biktima rin ng karahasan sa Diyos kababaihan. ko Lord, siguraduhin mo lang ha na wala kang involvement dyan sa mga NPA, Manang. Dahil kung makitaan na mayroon kang involvement dyan, hipokrito ka. Dahil yung mga NPA ang unang-unang mga kababayan. Mayroong crimes against humanity at pang-aabuso sa mga babae dahil mga babae, mga estudyante, dinadala sa bundok at ginagawang parausan ng mga mga kababayan, leader ng NPA. Inakarga namin ang hirap sa ilalim ng kanyang pamumuno Ang na dami mong sinasabi. puro pambabastos Ah. ang aming naranasan. Mukha mo. Binuhay ni Congressman Ikaw ang Bong bastos. Suntay ang trauma sa Trauma. aming lahat. May tuturing din daw na isang krimen ang ginawa ni Suntay. Sige, kasuhan mo. Pag-aral ka nga mabuti. Kung pwede bang kasuhan ang isang congressman habang session mga kababayan. Sinabi niya yan sa sa session. Sa ngayon, Stupid. marami ng personalidad ang kumontra tumuligsa sa mga mambabatas. Anila, ang mga kongresista ang kumakatawan sa mamamayan. Dahil kung pwede palang kasuhan mga kababayan si Suntay, kasuhan din natin si si Abante. Yung ginagawa nila kay kina Joey mga kababayan at kina Crisette. Isa rin yung pambabastos sa babae. At bakit itong mga babae nga ba ito yung mga kababayan, hindi nagalit sa sinabi ni Dilima na ang reason ni Dilima bakit nakiapid siya mga kababayan sa sa may asawang tao na kanyang driver dahil karupukan ng isang babae. Diyos ko Lord, frailties of a woman. Bakit Dilima? Yung ibang woman, hindi naman nakiapid. Generalize niya mga kababayan na natural lang sa isang babae na kumabit dahil mayroong karupukan. Punyeta. Ikaw ang nagpapababa sa mga babae Dilima sa mga statement mo nga iyan. Dahil hindi lahat ng babae mayroong kabit na driver. At trabaho nilang Kabit si Dilima, technically mga kababayan, kabit yung si Dilima dahil hindi naman yun sila anal. May asawa si Ronnie Dayan. protektahan ang dignidad ng taong bayan. Para sa agenda ay Sayamira Fuentes. Abante.
Ibinibintang ni former Senator Antonio Trillanes kay VP Sara Ayan ang naman. paglabas ng mga Oh, dati umanong si Sara. bagman. Si Sara na naman ang may kasalanan, mga kababayan. Ang Trililing, humanda ka talaga, Trililing. Tutuluyan ka ni Sara sa kulungan, Isaldi Trililing. ko, para kay Trillanes, wala na sa tamang pag-iisip. Ano ka na lang, Trililing. Pinagtatawanan ka ng buong mundo, Trililing. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Ano Abante. sabi niya? Krung-krung daw? May diferensya sa pag-iisip. Ikaw, sira ulo. Ganyan inilarawan at tila kinutya ni dating Senador Antonio Trillanes, si Vice President Ang asong ulol, mga kababayan, nagsabi, galing pa sa asong Sara ulol. Duterte. Base raw yan sa kanyang obserbasyon. Ay, nako. Mag-survey ka, Trillanes. Sino ang sira ulo? At yan na rin daw ang sinasabi sa kanya ng mga nakakausap niyang sundalo. Nga kanin. Ay, nako. Sinuka ka lang nga ng PMA. Trililing. Ano talaga? What's the term dyan? Krung-krung. Oh, krung-krung ikaw, Trililing. Wala nang ibang mga kababayan, wala nang ibang argumento. Yan na lang. Krung-krung siya. Sa tingin mo, Trillanes, magagamit mo yung depensa yan sa sa korte. Sasabihin mong krung-krung anong ebidensya mo kay Sara? Krung-krung siya. Sige, subukan mo yan, Trillanes. Sino ang Sino ang krung-krung? Dagdag na rin umano Iba dito tong ang Trililing. mga video na inilabas ng pangalawang Pangulo, kabilang ang pagbabanta niya sa buhay ng first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya giit ni Trillanes, Bottom line, Bottom line, sira ulo ka, aso. to hold public office and more so, she is unfit to be president Lalo ka na. of the country. Ikaw nga, hindi ka nga manalong mayor. hindi na Ungas. dating senador, pilit gumagawa ng mga hakbang ang kampo ng mga Duterte para ma-destabilize ang Marcos Jr. administration. Ay, bangag. Ang bangag mismo ang nag-destabilize mga kababayan sa kanilang sarili. Bakit? Kagagawan ba yung Sara yung maleta-maleta issue yan, mga kababayan? Yung pagnanakaw dyan sa flood control? Hindi. Kagagawan yan ni Bangag. So, paano naging kasalanan niya ni Sara? Patunay daw dito ang paglabas ng aligasyon ng umano'y dating Marines at bagmen umano ni Zaldico. Gate din ni Trillanes, hindi siya nangungumbinsi sa mga kongresista na sumang-ayon sa impeachment complaints laban kay Hindi nangungumbinsi, pero ikaw ang facilitator. Sara. Ako, I'm confident. Shut up! once makita no Ay, nako. Sorry mga kababayan na nakakainis ang baboy na yan, ang baklang asong ulol. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post to comments below.